In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, El Shaddai ang iyong pangalan. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy ka naming pinasasalamatan. Patuloy naming dinarakila at itataas ang iyong pinakamakapangyarihang pangalan, Panginoon, saan mang dako kami ng lugar dito po sa UAE o sa bansang Pilipinas, sapagkat karapat dapat ka lamang pong papurihan o Diyos na buhay ng iyong mga nilalang na may buhay. Kaya naman Yahweh sa mga sandaling ito, muli po salamat po sa opportunity na mapapurihan ka po namin maging sa online, Panginoon, na Zoom conference na ito. Tunay nga na po walang makahadlang sa mundo, Panginoon, sa pagpupuri lamang sa iyo, sapagkat praise belongs only to our God who created the heaven and earth, who created us. And we believe, Father God, that today is a day of blessing, that today is a day of miracle, that today is a day of healing. Kaya naman, Father God, sa araw nito, muli mo pong basbasa ng aking mga kapatid na patuloy na nananalig sa iyo, patuloy na nakikinig sa iyong mabuting balita, patuloy na nagtitipon-tipon kahit po dito sa online gathering. Kaya naman, Yahweh, hiniling ko rin po na basbasan mo po ang salitang aming pagsasalu-saluhan. Magdulot nawa ito ng kalakasan sa mga taong nanghihina, may karamdaman, at nawawalan ng pag-asa sa buhay. And also, Father God, in our very special way, we offer this sa lahat po ng mga ina, all the mothers around the world as we celebrate the Mother's Day. Continue to give them good health, peace of mind, at pagpapala, Panginoon, na siksik, liglig at umaapaw. We also ask, Father God, to bless the Word of God that we are going to partake. Na lahat po na makikinig, tatalima at susunod sa iyong salita, alam po namin sa takdang panahon ay pagkakalab mo ang lahat ng aming mga kahilingan sa buhay. Kaya naman, Yahweh, sa iyo po ang papuri, parangal, pagdakila at walanggang pasasalamat. In Jesus' mighty name, purihin ang Diyos.
Purihin. Praise God. Purihin, purihin, purihin ang Diyos na buhay. Taas nga ang kamay ng mga nakakarinig sa akin at papurihan natin si Yahweh El Shaddai. Ayun po, Sister Yana, ilalagay ko lang po ang aking screen before we start. Ayun po. And today, as we celebrate the Mother's Day this coming Sunday, batiin po muna nga natin ang ating mga katabi sa kasama sa bahay ng Happy Mother's Day. Nadidinig po ba ako? Amen. Ayun, amen. Ayun, papurihan natin muli ang Diyos na buhay. Kaya naman, very special today ang ating topic. It's about the Blessed Mother. It's about sa mga magulang natin na patuloy na talaga naman nagpapakapagod, nagpapakahirap para sa pamilya, para sa pagmamahal sa pamilya. And today, let us now open our Bible sa Gospel po ni St. John, chapter 19, verse 26 to 27. Are you ready? Amen. Amen. Let us now read the Gospel for today. A reading from the Holy Gospel according to St. John. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loves is standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son." And to the disciple, "Here is your mother." From that time on, this disciple took her into his home. Sa wika pong Tagalog, basahin ko po sabi rito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay, bago tayo magsimula, tayo munang harapin ang kapartner. Kung may kapartner, there's a social distancing. Music, let's find your partner. Kung walang kapartner, si Lord ang ating kapartner. Ready? Let's find your partner. Nasaan ang ating tech musician? My Lord, Find your partner. ating pagkakapicture. Sa ating paglalakap-alakap. Lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Ang lahat ng ating ibiniling Ngayon na. ating tatanggapin. Find your partner. Ano sa ating pagkakapicture. At sa ating Palakpak, lahat tayo'y nakagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Ang lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Make it faster. Find your partner. Ayon sa ating pagkakapicture. At sa ating palakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya. Ang lahat ng ating hinihiling, ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Ating tatanggapin.
Okay, harap din ang ka-partner kung may ka-partner. Sa bilang po ng 1 plus 1 equals 3, papalakpak ng tatlo, sasabihin sa katabi, mahal mo ba ang iyong ina? Amen. 1 plus 1. 1, 2, 3. Mahal mo ba ang iyong ina? Sa 3 plus 3, syempre, mahal na mahal ko ang aking ina. 1 plus 1. 1, 2, 3. Mahal mo ba ang iyong ina? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyempre, mahal na mahal ko ang aking ina. Sa 7 plus 7, sasagot tayo ng patuloy mo siyang mahalin at tanggapin mo ang mahabang buhay at pagpapalang inalaan sa iyo ni El Shaddai. 1 plus 1. 1, 2, 3. Mahal mo ba ang iyong ina? 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siyempre, mahal na mahal ko ang aking ina. Aking ina. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Patuloy mo siyang mahalin at tanggapin mo ang mahabang buhay na pagpalain ng ilaan mo sa iyong El Shaddai. Praise God. Muli nating papurihan ng Diyos sa buhay. At maaari na po tayong magsiupo at wag po tayong matutulog. Wag tayong hihiga. Sabi nga 'di ba kanina, we should have just like us para din tayong nasa normal na gawain. Pag pinatayo, tatayo. Wag lang, sabi 'di ba sa gawain naman walang pinapahiga. Kaya dapat umupo lang po tayo. Once again, mapagpalang araw po sa lahat at Happy Mother's Day sa lahat ng mga mother at sa mga magiging mother pa lamang. Itaas ka ang kamay ng magiging mother pa lamang soon. Sa mga may pananalig. Ayun, may nakita nga nagtaas ng ating assistant coordinator. Alam ko naman, alam niyo na ang tagpo na ito, 'di ba? Kararaan lang po ng Holy Week, pero babalikan naman sapagkat ito ay patungkol sa mahal na Birhen. Isa ito sa pinakasikat na po na tagpo sa Bible because this very well-known text is one of the most important Marian passages in Scripture. Mary is present at the foot of the cross, not only as a loving mother, but also as a disciple who follows her master unto the hour of his exaltation by the Father. He is the obedient Son unto death and death on the cross. Ito po alam niyo ng tagpo na ito, pero bakit natin babalikan? Sapagkat balikan po natin ang mga dinanas ng ating mahal na Birhen na alam din naman natin ito ay dinadanas ng mga magulang sa kasalukuyan, especially the mother. Sino rito ang buhay pang mga mother? Itaas nga ang kamay. Minamahal niyo ba ang mga mother niyo? Pumalakpak nga ang nagmamahal. O lagi kang naiinip sa mother mo. Dahil tatawag na lamang sa'yo lagi pag kinsenas katapusan. Naghihintay ng padala. Pero sabi nga, di ba, when we love, when we respect our parents, ano yung sabi kanina sa 7 plus 7, di ba? Ang mahabang buhay at pagpapala ay nakalaan mula kay Yahweh El Shaddai. Amen po? Amen. Okay, let us reflect, have some reflections at the foot of the cross. Sabi diyan sa foot of the cross, in order to take Mary to our homes, we need to know her. Di ba sabi ni Lord Jesus kay St. John sa Bible verse na binasa natin na, here is your mother, and mother, his is your son. At sabi nga doon, at siya ay inuwi ni St. John. But in order for us to take Mary to our homes, we need to know her. Kilala ba natin si Mama Mary? Amen. O kilala mo si Aling Mary? Nagtitinda ng tinapa. Yan sa kapitbahay mo. O kilala nyo ba ang nanay mo? Amen. Diba kasi hindi naman natin papapasukin sa ating tahanan o tatanggapin isang tao kung hindi natin nakikilala. We know naman si Mother Mary is the Mother of God, is the Mother of Jesus, the Immaculate Conception. O sino rito ang nagro-rosary? O sino rito nakakatanggap ng grocery? Naming tumanggap ng grocery ngayong panahon ng COVID period. I mean po ba, in order for us, para tanggapin natin si Mama Mary, dapat kilala natin siya. Dapat din kilala natin ang ating magulang. Ano pang reflection dyan sa foot of the cross? To know Mary is to follow her. Sabay-sabay nga tayo. To know Mary. To know Mary is to Kilala
kilala natin si Mama Mary, dapat sinusunod natin siya. Kung kilala natin ang ating mga magulang, sinusunod natin siya. Maybe in our old life, meron iba rito na mga suwail na anak. Talagang palasagot, palamura, di ba? Naglalayas, pag pinapagalitan. Kung kilala natin si Mama Mary, susundin natin siya. Kung kilala natin ang ating magulang, ang ating ina, dapat susundin natin kung ano ang mga payo niya sa atin. Merong awitin, be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary. Come. When we know Mary, we must follow her because our Mother Mary is leading us to Jesus. Diba ito ang pagrorosaryo, ito yung pinipinta sa atin ng ibang sekta. Sabi niya, ano ba naman ang pagrorosaryo? Pero sasabihin ko sa inyo, ang pagrorosary, it's a devotion, pero ito po ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. The Rosary is a Christocentric prayer. Diba kung papansinin niyo, joyful, sorrowful, glorious, and luminous, diba patungkol naman yan sa buhay ni Lord Jesus. Hindi natin sinasamba si Mama Mary through the Rosary. Nire-reflect natin ang buhay, kamatayan, passion, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ in the Rosary. When we know Mary, we must follow. Sabi nga, pag sinusunod natin si Mama Mary, pinapollow din natin si Lord Jesus. Because Mama Mary is leading us only to our Lord Jesus Christ. Pangatlo pong reflection sa foot of the cross. Standing by Mary at the foot of the cross, we become sons and daughters of Mary. Sapagkat, di ba, si John, it represents us. Amen po ba? Yes. Si Mama Mary, syempre siya ang ating ina. And also, when we represent John as our brother, we also know that our Lord Jesus is also our brother. Sino naniniwala kapatid niya si Jesus? Siyempre, nanay natin si Mama Mary, di ba? Kapag tayo ay nakiramay sa ating mahal na Birhen, sumama tayo sa Kanya, we become sons and daughters of Mary. Kaya sabihin mo sa katabi mo, anak ka ni Mama Mary. Anak ni Mama Mary. Kapatid mo si Jesus. Kapatid mo si Jesus. Kung kapatid mo si Jesus, kung kapatid mo si Jesus, Kung kapatid mo si Jesus, dapat mabait ka na. Dapat mabait. mabait ka na. Diba? Mga kapatid na Jesus, dapat mababait. Amen. Tayo. And hallelujah. Ayan. Pang-apat na reflection, at the foot of the cross, a son and daughter of Mary is witness to Jesus' cross and resurrection. Amen po ba? Diba tayo ay, nakikisa tayo that we are witness sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tayo ay nagiging saksi 24 oras. Sino rito ang 24 oras na nagiging saksi? O tutulog-tulog ka sapagkat mahal na mahal mo yung isang channel. Nalulungkot ka. Ako nga medyo na sad kasi hindi ko na napapanood si Santino. Diba? Kung kilala niyo si Santino, lagi niyang kausap si Lord Jesus. Ayun, pwede dapat tayo ay nagiging saksi rin tayo sa kabutihan, kadakilaan, at pagpapala ni Yahweh El Shaddai, di ba? The passion and death and resurrection of Christ, tayo rin ay nagiging saksi. Panglima, young people are strong, firm, and courageous, and they are willing to follow Jesus to the cross, accompanying Mary if they understand their mission. Alam ba natin ang ating mission? Sino nakakaalam ng kanyang mission? Itaas ang kamay. Di ba ang mission naman talaga natin, di ba? Ipalaganap ang mabuting balita, ipakilala si Jesus sa iba. Amen, mahalin natin ang ating ina, mahalin ang ating kapwa. Kaya sabihin sa katabi, I love you to the max. I love you to the max. Ayun naman talaga ang una talaga na pinapahayag ni Lord sa atin sa buong mundo, pag-ibig, magmahalan tayo. Kaya kahit bata pa tayo, patuloy tayong maglingkod. Kaya naman natutuwa ako sa mga taga-Sharjah. Talaga naman looking young, feeling young, at patuloy
naglilingkod. Amen po ba? And also, I would like to commend Sister Yana sapagkat napakaganda po ng ating live, malinaw, maliwanag. Sa team mo dyan sa Sharjah, congratulations na you are nagpe-prepare kayo as early as possible para matapos talaga on time ang gawain. Amen. Dahil dyan, sasabihin ko kay Brother Ernie, congratulations sa Sharjah. Praise the Ay, Lord. namang andyan present ang mga core team at mga SBW. Amen. Sapagkat that is the young people, di ba? Malakas pa rin tayo at patuloy na nagmi-mission upang ipamalita ang kabutihan ng Diyos na buhay. Amen. Susunod po na reflection on the foot of the cross, Jesus asked his mother and his disciple to contemplate each other. In other words, penetrate each other's heart and live in an intimate relationship with one another. Amen po ba? Tayo ba sa ating mga tahanan, meron tayong mga intimate relationship? O meron ka dyan sa bahay mo na hindi pinapansin? Hindi mo pinapakain? Di ba? Bahala siya sa buhay niya. Di ka, kapag tayo sumunod kay Mary at the foot of the cross, dapat wala na tayong kaaway sa kasalukuyan. Meron ba rito magkakaaway sa Sharjah? Lahat ba bati-bati na? Okay na po. Nagmamahalan. Amen. Nagmamahalan Amen. dyan, merong extra bonus kay El Shaddai. Isulat mo na ang prayer request mo at tutugunin niya ni Yahweh. Amen. Wala na dapat tayong PGH. Ang mga nasa PGH ay mga may COVID. Diba? Ano yung PGH po? Galit, hinanakit. Wala na yan. Love, love, love na lahat dito sa Sharjah. Amen po? Amen. Ayun po yun ha. Should have an intimate relationship with one another. And finally, tapos na agad ano? After a deep contemplation, the disciple eagerly takes Jesus' mother to his home at tinanggap na nga ipinatira na ni Saint John si Mother Mary sa bahay ni San Juan. Siyempre ganun din tayo. Kailangan tanggapin din natin lahat ng ating kapwa sa ating tahanan. Lalo na kung ikaw ay pinalayas mong nanay mo, pabalikin mo na siya, my dear brothers and sisters. Patuloyin mo na siya sa iyong mansyon. Amen. Ito naman yung mansion na pinagkaloob sa iyo ni Yahweh. Ito lamang po ay introduction lamang po, no? At the foot of the cross. At tingnan nga natin, ano ba yung mga dinanas? Kung kilala natin si Mother Mary, dapat alam din natin ang kanyang mga dinadanas sa buhay. No? Di ba may tinatawag nga po tayo na 7 dolors or sorrows of Mary? Sabi nung sa yan, nadinig ko, di ba yung dolors kakanin yan? Sa Malabon yan eh. 7 dolors, di ba? Ibig sabihin po ng dolors is sorrow o mga pighati ni Mother Mary. 7 dolors, Our Lady of Sorrows or Our Lady of Dolors. Alamin nga, ano ba yung mga 7 dolors ni Mama Mary na I believe ito rin ay dinadanas ng ating mga magulang. Sino naman dyan sa magulang dyan na nakikinig, alam ko in one way or another, ito rin ay dinanas natin bilang ina. Amen po? Amen. Unang dolors or sorrows na dinanas ng ating mahal na birhen ay the prophecy of Simeon. Sabay-sabay nga tayo. The prophecy of Simeon. Yung prophecy of Simeon, ito po ay matatagpuan sa Lucas 2:25-35 na kung saan sinabi rito ni Simeon, basahin ko lang sandali, maiksi lang po. Sinabi po diyan ni Simeon nang inihandog si Lord Jesus doon po sa Jerusalem. Ayun, binasbasa niya 'di ba si Jesus? At sinabi, ang panghuli rito binanggit ni Simeon, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga at sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Yun po yung unang sorrow ni Mother Mary nang inihandog niya si Lord Jesus. Sinabi na, di ba parang tinarakan na rin ng puso ni Mama Mary nang binanggit ni Simeon na ang anak mo ay magiging sa ikaliligtas at ikapapahamak ng bansang Israel. Siyempre kinabahan si Mama Mary doon. Maybe sa buhay po natin, ng mga ina natin, nung pinanganak mo ang iyong anak, ay sinabi niya, siguro ang anak mo ay magiging presidente. Pero balang araw siya ay mapapatay.
Di ba, mga ganun, di ba? Siguro ang sakit-sakit nun. Siguro ang anak mo ay magiging isang magiging ano siya, magiging matutokhang. Di ba? Ang sakit naman maisip natin na ang anak natin ay ganun ang mangyayari. Sapagkat di ba, madapuan nga lang ng lamok, hindi natin pinadadapuan ng ating mga anak. Sino rito ang ayaw madapuan ng lamok ang kanyang anak? Di ba? Tapos, makikita mong kapitbahay niya, sinasampal siya, inaaway siya. Ayun po yung unang nangyari sa sorrows of Mother Mary when the Simeon prophesied kung ano mangyayari sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. Diba ganyan din ang ating buhay? Kapag tayo ay may nangyaring masamang mali para sa ating mga pamilya, sa ating anak, tayo rin po ay nagkakaroon ng ganap na kalungkutan. Possible, maybe one of your relatives or member of the family ay may karamdaman sa sandaling ito. Diba ito rin po ay nagiging sanhi upang tayo ay magkaroon ng sorrow o kalungkutan sa buhay. Amen po. Pero kung ikaw ay nagdadalamhati sa kasalukuyan, my dear brothers and sisters, umasa po tayo na may gagawing himala si Lord sa buhay natin. Sa pag-ano natin si Lord dito sa online, bagamat ikaw ay nagdadalamhati, merong regalo sa iyo si Lord. Amen po. Amen. Pangalawa, na sorrows ni Blessed Mother, ito pa pala, and you yourself a sword will pierce, di ba? Ito sa English, natatarakan ang yung puso ng isang balaraw. Yung sinabi ni Simeon kay Blessed Mother. Pangalawa, the flight into Egypt. Ito po sa pangalawang sorrow na naman ni Blessed Mother nang sila po ay pumunta sa bansang Ehipto nung sanggol pa lamang si Lord Jesus. Sapagkat, di po ba, during those time, papatayin po ang mga firstborn child. Kaya naman, nagkaroon na naman ng panibagong sorrow si Blessed Mother nang sila ay tumakas papuntang Ehipto. Siguro po sa buhay po natin, mga magulang dyan, kung makaka-relate kayo, maybe sa buhay natin, kayo ay napalayas na sa iyong bahay, kasama na yung pamilya, ano pa, kayo ay nawalan ng tahanan, nasunugan, o ano pa man, ito po yung nagkakaroon sa atin ng ganap na sorrow. Tinanggal ka siguro sa trabaho, ikaw ay, kumbaga, pinaalis sa accommodation mo, pinaalis sa inuupahan mo ngayon sapagkat wala kang trabaho. Meron na ba rito napalayas? Tumaas nga ang kamay? Wala naman siguro, no? Kahit sa panahon ng lockdown at quarantine, sa Lord pa rin ang tumutulong sa atin. Eh, yun po yung naging sorry, Blessed Mother, ura-urada, umalis sila, tumakas sila. Siguro, my dear brothers and sisters, ikaw ay nalulungkot sa kapanahonan sapagkat baka sa araw na ito, sinabihan ka na ng inuupahan mo na hanggang isang linggo ka na lang dito sapagkat hindi ka nakapagbayad ng renta at iniisip mo na ngayon kung saan ka ba tutungo, saan ka bang bahay pupunta, kay Josa ba, kay Brother Ed ba, sila kasi mga mansyon na bahay sa Sharjah, kay Sister Pinky ba, diba? Ganyan po yun, nag-iisip ka na saan kaya kami tatakas, Lord, wala na kaming masisilungan. Isa po sa sorrow yan ng mga ina, kapag diba, hindi nila alam kung saan dadalhin ang kanilang pamilya. Amen po. Amen. Pangatlong sorrow na dinanas ni Blessed Mother, na possible na dinadanas din natin. Nakakalimutan ko basahin ng Bible verse, di ba? The angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child in his mother, flee to Egypt and stay there until I tell you, Herod is coming to search for the child to destroy him." Yan, tumakas sila because of Herod. Pangatlo pong na sorrow ni Blessed Mother, the loss of the child Jesus for 3 days. Diba? Sino po rito ang nawalan ng anak nang siya ay bata pa, nang sinama niya sa palengke, nawala yung anak niya? Si Sister Josa, nawala na ba yung anak mo? Hindi po. Sino rito yung nagsisimba na maraming tao, nawala yung anak niya for 3 days? Diba? Minsan nangyayari yan sa Pilipinas, lalo pag nagsimba ka sa Quiapo, hindi mo na alam kung nasaan yung anak mo, no? Namalagi ka sa Divisoria. Ganyan po ang nangyari kay Blessed Mother. The loss of child Jesus for 3 days. Grabe kaya, di ba? Hindi mo alam kung ano na nangyari. Nakain na kaya ng buitre yung anak mo. Nakain na kaya ng leon. Kaya si Mama Mary ay namighati rin nang nawala si Lord Jesus. Possible sa buhay po din natin ay posibleng nawalan din po tayo ng mga bagay-bagay. Sa kasalukuyan, di po ba parang naiisip natin na ang bagay dito po sa mundo ay parang
baliwala. Di ba sa nangyayari po, no? Sa mga naipon mo, mga naipundar mo, yaman ka man, ay naka-lockdown, naka-quarantine. Di ba? Pag nawala man yan, babalik ni Lord yan after 3 days. Di ba si Lord Jesus nga, di ba? Nawala siya after 3 days, pero muli siya natagpuan ng ating Blessed Mother. Amen po ba? Amen. Papurihan nga natin ang Diyos na buhay. Ayun. Pangapat na sorrows ni Blessed Mother. Ito pala muna, basahin ko muna yung Gospel Bible verse. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." Siguro nung lumayas ang anak mo, talaga namang pinagalitan mo pa, 'di ba? Halos medyo mapagalitan nga siya ni Blessed Mother, no? Bakit mo man ginawa 'to? 'Di ba sabi nga ni Lord Jesus that time na I should be in my Father's house and in my Father's business. Amen. Ayun po. Kapag nawawala ang mga bagay-bagay sa buhay natin, hindi po ba tayo ay nalulungkot? Sino rito nawala ng trabaho? Malapak. 'Di ba sabi nga pag may nangyaring negative, magdiwang sapagkat may kapalit diyan na something good that will going to you. Amen. Kung ikaw man ngayon ay nawala ng anumang bagay, my dear brothers and sisters, papalitan niya ni Lord. Do you believe in that? Amen. Napapalitan ni Lord ang mga nawala sa iyo, trabaho, anumang bahay, bagay, boyfriend, girlfriend, papalitan ni Lord yan ng mas maganda at gwapo. Pang-apat na sorrows ni Blessed Mother, Mary meets Jesus on his way to Calvary. Amen po ba? Amen. Diba tayo po ay nagsosorrow kapag nakita natin ang ating pamilya, member of the family na sila ay nalulungkot o talaga namang dumadanas ng pasakit. Kaya di ba ang mga ginagawa ng mother, ano gagawin ng ina? Maglaba, mamalansya, tumanggap ng kung ano-anong trabaho upang mabuhay lamang ang kanyang pamilya. Amen? Sa karusa dinadanas ng kanyang pamilya sa kasalukuyan, di po ba sa Pilipinas, kahit nga because of the lockdown and quarantine, pumipila ang ating mga member of the family upang makakuha lamang ng mga goods. Sino ba rito tumanggap na ng goods sa Pilipinas? Ang kanyang mga pamilya ng 10 sakong bigas. Oy, tumanggap po. Kami nakatanggap din ng sako. 10 kilos pala. 10 kilos bigas sa Pilipinas. Ayun po yun, di ba? Gagawin natin lahat upang mawala na ang dinadala ng ating member of the family. Di ba? Kaya nga tayo nag-abroad upang maibsan ang dinadanas natin na buhay sa Pilipinas. Kaya saludo ako sa mga nanay na nandito sa live video na ito. Sapagkat because of your love for your family, nagpunta ka sa abroad upang hindi mo makita ang paghihirap na dinadanas ng ating pamilya. Pang-lima, yun, the crucifixion and death of Jesus ay isa po sa sorrows ni Blessed Mother. Di ba ang sakit-sakit no na makita mo ang anak mo ay ipinako sa krus. Lalo di ba ang anak mo na inaalimura, ang anak mo ay one of the member of the family ay inaapi, ano pang ginagawa, di ba? Napakasakit tanggapin na mangyari sa atin ang mga ito. Pero, di ba, alam naman natin, after all the pains, the trials, the persecution, the suffering, ay meron ding tayong dadanasin na sarap naman, di ba? After ng sakit, meron ding, Sister Josa? After ng sakit, meron ding sarap, di ba, na madadanas tayo. And finally, pang-ani, ito pa pala, standing with the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, di ba binasa na natin yan kanina sa ating gospel for the day. At pang-anim, the body of Jesus being taken from the cross. Di ba napakasakit na malaman mo, buhatin mo ang bangkay ng iyong anak. Di ba normal lang na isang anak, nililibing niya ang kanyang magulang. Pero hindi po normal na yung anak ay ililibing naman ng isang ina. Ganyan po yun, di ba? Napakasakit tanggapin. Kaya sa kasalukuyan, sa mga nanonood sa live video na ito, kung nangyari man sa iyo na nawalan ka ng member of the family, ikaw mismo ang naglibing, ay napakasakit talaga niyan. Pero 'di ba sabi nga sa Bible, papawiin ni Lord
ang bawat luha na tumutulo sa atin. Amen po ba? Kaya my dear Amen. brothers and sisters, kung ikaw ay naka-lockdown ngayon, talaga namang walang-wala, walang trabaho, ay papawiin ni Lord ang dinadanas mong krus sa buhay. Bilang isang ina, and sabi rito, after this, Joseph of Arimathea, secretly a disciple of Jesus, for fear of the Jews, asked Pilate if he could remove the body of Jesus. And Pilate permitted it, so he came and took his body. And finally, for the seven sorrows of Mary, the burial of Jesus, di ba sinabi ko na nga na napakasakit na ah, gawin natin sa ating pamilya na iburo. Sino ba ritong namatayan na? Di ba ang sakit-sakit niyan? Too much sorrows ang ating dinadanas kapag nagkaroon tayo ng one of the members of the family ay namatay. Ayun po ang seven sorrows of Mary. Pero bakit paano ba napagtagumpayan ni Blessed Mother ang lahat ng sakit, pitong sakit na kanyang dinanas? Alam ko na alam nyo na rin to, pero pag nilayan natin unti-unti na bakit ba napagtagumpayan ni Mary ang lahat ng ito? Because sabi rito, what are the characters of Mary we need to imitate after she experienced the seven sorrows? Ano ba yung mga virtues niya kung bakit niya napagtagumpayan ang lahat ng mga masasakit na nangyari sa kanyang buhay? At posibleng napapagtagumpayan din to ng ating mga magulang, ng ating mga mothers dito sa live video na ito because we imitate the Blessed Mother. Ano ba yung mga katangian ni Blessed Mother na kailangan din natin i-imitate para mapagtagumpayan ang lahat ng trials and sorrows sa buhay? Una, the virtues of the Blessed Mother Mary is ardent charity. Sabay-sabay nga tayo sa mga naka-unmuted. Ardent charity. Ardent charity. By letting her love for God be the driving force behind every decision. Diba? Ang other ardent charity is matsidhing pagmamahal sa Diyos. Diba? Sapagkat mahal niya ang Diyos, ano man ang nangyari kay Blessed Mother ay tanggap niya po yun sapagkat alam niya ito ay kalooban ng Diyos. Sila ay pumunta sa Egypt, siya ay namatayan ng anak, kalooban ng Diyos. Kaya kapalit ko kay Kristo, sa pagmamahal mo sa iyong pamilya, di po ba, sa pagmamahal mo sa Diyos, ginagawa natin ang lahat ng bagay. Di ba? Pero sa pagmamahal na yan, dapat, yun, letting her love for God, ang pagmamahal natin sa Diyos, ang dapat ang nagpo-force sa atin to do something good for our family. Amen. Because we love our family, we go to abroad. Because we love our family, tayo patuloy na nagsusumika. Kaya nga, 60 years old ka na, nasa abroad ka pa rin eh, my dear sisters. Kaya nga, 65 ka na eh, mukhang wala ka ng visa, nandito ka pa din. Diba? Because you love your family. Amen po ba? Sino rito gusto tumagal hanggang 70 years old, pumalakpak? Hallelujah. Glory to God. Sister Josa lang yata pumalakpak eh. Di po ba? Because of the love for God, yung driving force natin para magpatuloy, pag-ibig. Bibilisan ko na po ah. Pangalawa, charity includes praising God for allowing us the opportunity to live a life loving God above all else and extending that love to our neighbor, di ba? Hindi lang ang pamilya ang ating mahalin, pati ang ating kapitbahay, ka-flatmate, magmahalan tayo. Pangalawang choose ni Mother Mary is profound humility. Knowing who is she before God, nothing more and nothing less. Ayun po yung katangian ni Mother Mary. Siya ay napakalubhang, mapagpakumbaba. Ganyan din ang ating mga magulang, di po ba, ang ating mga nanay dyan. Because of sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang pamilya, siya ay nagpapakumbaba. Ginagawa niya na ang lahat ng bagay. Kahit ikaw ay maglaba, mamalansya, at planchain mo yung damit ni Sister Josa ng 1 dirham per piece, kayang-kayang gawin yan. Di ba? Ganun po yun. Di ba? Because of the humility, talagang nagpapakambaba tayo upang tanggapin lang ang mga nangyayari sa ating buhay. Pangatlo, ayun pala, profound humility. Pero may tinatawag din po palang false humility. Mas maganda yung profound. False humility po pag sinabi, ang ganda-ganda mo, ang bait-bait mo, parang nagpapakaano pa. Hindi naman. Dapat pag sinabihan ka ng ang bait mo, ang ganda mo, praise the Lord. 'Di ba? Thank God. Ganun po yun. Yun yung, pag sinabi mo yung negative doon, it's a false humility. Pangatlo, universal mortification. Seeking to lay down her life and her will at every moment. Ganyan po ang ginawa ng ating mga nanay. Lalo si Sister Rose, yun naman nandito pa sa Dubai, ay sa Sharjah. Talaga kasama niya ang pamilya niya because, di ba,
seeking to lay down her life at her will at every moment. Diba? Kumbaga, inaalay natin ng lahat-lahat kay Lord, kayo na po bang bahala? Sabay-sabay nga tayo, Lord, thy will be done. Lord, Lord, I will be Diba, done. ganun po yun. Kumbaga, kumbaga, sinasabi natin, Lord, ikaw na po ang bahala sa nagaganap sa aking buhay. Dapat katulad din Blessed Mother, ganun din po tayo. Pangapat, sabi pa nga ni Saint Jose Maria Escriva, unless you mortify yourself, you'll never be a prayerful soul. And pangapat, constant mental prayer. Always being aware of God's presence. Sino dito lagi nananalangin araw-araw, gabi-gabi, oras-oras. Baka maybe before hindi ka na nagpe-pray, pero because of COVID, baka ngayon natuto na tayong manalangin. Si Blessed Mother, halos minuto na yata siya ay nagdarasal. Dapat matulad din po tayo sa mahal na ina na patuloy siya nagdarasal at iniisip ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Sa anumang sitwasyon, we must always pray, my dear brothers and sisters. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila, mental prayer, in my opinion, is nothing else than an intimate sharing between friends. It means taking time frequently to be alone with Him who He loves. Kumbaga, yung mental prayer, talaga namang patuloy tayo nananalangin ano man ang ating ginagawa sa ating buhay. Sabi nga ni Saint Teresa of Avila. And panglima, blind obedience, following God's call without counting the cost. Si Blessed Mary, napaka masunurin kahit anong mangyari. Pag si Lord ang nagsabi, susundin niya. Diba? Kaya dapat tayo mga anak ni Yahweh El Shaddai. Pag sinabi ni Lord, mahalin mo na ang kaaway mo, mahalin mo. Sabihin mo ulit sa sandaling ito, online, sabihin mo sa kaaway mo, kung may kaaway ka, brother. Yes, ang susunod pagpapalain. Bati na tayo. Love naman kita eh. Love naman kita. Pag nakita tayo, Pag nagkita tayo, after the lockdown, ititreat kita sa Jollibee. Kaya kung sino man yung kaaway mo, nag-i-expect ka ng Jollibee, ha? Kaya magmahalan tayo. Blind obedience, di ba? Sundi sabi nyo, magmahalan, magbigayan, magtulungan. Sundin natin si Lord. Obedience opens the doors to God's plan. Kapag pala tayo ay sumunod kay Lord, binubuksan natin ang plano ng Diyos. Diba? Kung ikaw ngayon ay walang trabaho, nawalan ng trabaho, you must obey God, we must obey God, at makakasa tayo, bubuksan ni Lord ang bagong opportunities sa ating buhay. Amen po? Amen. Yes po yung kaya Brother Romer, kapit lang. Amen. Lord. Pang-anim, divine wisdom. Always begging for God's Spirit to guide her. Di ba sa buhay natin dapat lagi ang hinihiling natin kay Lord? Di ba si Solomon, mas inuna niyang hilingin ang wisdom compare sa kayamanan sa mundo. Ganon din tayo katulad ni Blessed Mother, is always begging for God's Spirit to guide her. Ganon din ang ating mga magulang, di po, mga ina, na sila po himingi ng kaalaman upang ano ba ang ating gagawin, ang kanilang gagawin upang patuloy silang maging ina ng tahanan. Amen po? Amen. Kapit na po tayo, kaya huwag tayo mainip. Diba? True wisdom begins and ends with God. Ang tunay pala ng kaalaman o karunungan ay nagmumula at natatapos sa ating Panginoon. Mas inuuna natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Yan po ang true wisdom. And 7, surpassing purity. Having a heart immaculately clean, unstained by sin. Diba? Ganyan ang ating Blessed Mother. Diba? Kaya natanggap niya lahat ng sorrows niya because siya ay pure sa lahat ng bagay. Never siya nag-isip ng negative. Puro positive ang kanyang ginawa. Lahat ng kalinisan sa buhay ay ginawa ng ating Blessed Mother. Na dapat we must also imitate. A pure heart, sabi ni David sa Psalm 51:10, create in me, O God, a pure heart and renew a right spirit within me. Pang-8, angelic radiating joy and peace to everyone she encountered. Di ba ganyan din ang ating mga magulang? O ang mga magulang natin lagi na nakabunganga, bungangera, member pa yun ng ABS, o ng CBN, Chismosa, bungera, nagar pa. Ganyan pa rin natin mga ina. Di ba dapat ang ating mga magulang ay hindi na mapagbungangera. Dapat meron na siyang angelic sweetness. Pag nakita siya ng kanyang kasister, para siya nakakita ng anghel, di ba? Nag-radiate ang joy, ang peace. Sabihin sa katabi, peace be with you. Peace be with you. Tayo.
Diba? Dapat meron parang tayo nakikita tayo ng ating kapwa parang malaanghel, 'di ba? Sa katamisan. Sabi yan, 'di ba? Ganyan, ngiti lang tayo. And seven to the last. Ito, magpo-focus po ako dito. No? Because of this, one of the virtues of the Blessed Mother, na alam natin, ito rin ay virtues ng ating mga ina. Constantly seeking God's will and never settling for complacency. Diba? Ang kalooban ng Diyos ang lagi niyang buhay ang kanyang pananampalataya. Nananalig ako ang ating mga magulang ay buhay na buhay ang pananampalataya. Meron pa ako sa iyo isa-share na na-pick up ko lamang po sa aral nito na tatlo pong level ang faith. Kung sa kasalukuyan para tayo ay bibitaw na sa ating pananampalataya because of the lockdown, because of the nangyayari sa ating buhay sa kasalukuyan, parang feeling natin ay bibitaw na po tayo. Tularan po natin si Blessed Mother. Itong levels of faith na to ay tinatawag na eto po yon. Kung tayo ay sa feeling natin parang, Lord, ang layo-layo mo naman, parang hindi na kita maabot. My dear brothers and sisters, lapit lang tayo kay Lord. Kung feeling mo, Lord, parang ang layo-layo ko na sa iyo, hindi na kita makita, love faith lang tayo, my dear brothers and sisters. Diba? Patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon, lumapit sa ating Panginoon kung feeling natin, Lord, ang layo-layo mo. Sapagkat when we make lapit to our God, diba, we must come closer to Jesus. When we come closer to Jesus, dapat we must also come closer to Blessed Mother. Lapitan natin si Blessed Mother at tiyak yun dadalhin tayo ni Blessed Mother kay Lord Jesus. Diba? Kung ikaw ay hindi ka makalapit sa iyong nanay ngayon, sa Sunday, batiin mo siya, lapitan mo siya ng Happy Mother's Day. Amen po? Amen. Sa pang levels ng faith ay ka-faith. Sabay-sabay nga tayo, ka-faith. Diba kung feeling natin ay parang tayo ay malapit ng bumitaw, kumapit lang tayo. Sapagkat kapag tayo ay kumafit, diba, we are trusting God, we are trusting the Lord Jesus na, Lord, kakapit lamang ako sa iyo sapagkat wala na talaga akong magagawa. Kakapit na lamang po ako talaga sa iyo, Lord Jesus. Kaya mga kapatid, ka-faith lang, no? Eh syempre kapag tayo medyo bumibitaw sa pagkakapit, hig faith, sabay-sabay tayo. Higpit. Diba, higpitan lang ang ating kapit. Diba? We must hold on to God tightly na mahigpit. Ayan po yung kaya kung sa panahon ngayon ng lockdown, quarantine, my dear brothers and sisters, ikaw ay inang ina na parang feeling mo, suko ka na sa iyong pamilya, wala ka nang magagawa. Diba? Faith lang tayo kay Lord. Ka-faith lang tayo kay Lord. Higpitan mo lang ang iyong pagkapit sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. And finally, siyempre, para tayo, beating the time tayo, always trusting that God was on the move, having more faith in His plans than her own. Yan po si Mother Mary, nagkaroon siya ng having patience, di ba? Patience is a virtue. Lahat ng ating mga mother, may patience siya, di po ba? Kaya nga tayo napalaki ng ganito, lahat tayo ay lumaki na nagmamahal ka. Should I? Because pinagpasensyahan tayo ng ating mga ina. Inaruga nila tayo at upang mapabuti ang ating katayuan sa buhay. Amen? Kaya saludo ako sa mga ina because of their patience, kay Mother Mary because of her patience. Amen? Amen. Amen po yun. Diba? Sabi nga, diba sa Jeremiah 29:11, patience lang, my dear friend. Panghawakan lang natin ng Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Kung ang feeling mo ngayon ay parang because of this pandemic, ay parang wala ng future, panghawakan pa rin natin ang salita ng Diyos. He knows our future. Amen po? Kaya bilang panguling salita, my dear brothers and sisters, ito po yung ang nag-udyok kay Blessed Mother. Sa kabila ng kanyang sorrow sa buhay, meron pa rin siyang virtues, di ba? And the greatest of these virtues ay ito rin po ang virtues ng ating mga magulang sa kasalukuyan na ito po yung kanilang pinanghahawakan na kaya sa kabila ng mga nangyayari sa kapaligiran, sa kanilang pamilya, ito pong virtue na ito ay napakahalaga. Di ba sabi sa Bible, there are three things that last, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. But diba, love is what gave her the courage to accept Simeon's prophecy. Love is what gave her the strength to embrace each sword as it pierced her heart. Love is what urged her here to accept her son's dying request. Love is what compels her to continue caring for us tenderly, limitlessly,
and faithfully. Ganun din ang ating mga ina. Ito pong pag-ibig na ito, ang talaga namang nagpapatuloy sila upang patuloy na lingkuran ang kanilang pamilya, ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Kaya my dear brothers and sisters, uh, nawa po sa araw na ito ay pahalagahan po natin ang ating mahal na ina, Blessed Mother, and syempre pahalagahan din po natin ang ating mga magulang na because of their love for God, the love for the family, ay tayo ay nasa wastong ayos ng buhay, katatayuan sa buhay, tayong lahat ng mga nangyari Shaddai. Kaya because of that, binabati ko pang lahat ng magulang sa buong mundo, especially dito po sa UAE at sa Sharjah, ng Happy Mother's Day to all mothers and God bless you. Kantahin nga po natin, Brother Anton, yung sinabi mo kanina, iingatan ka, and magpe-pray ako, and then after the prayer, yung hindi kita malilimutan. Ngayon mo na yung iingatan ka. This song is for all the family, for all the mothers here who are watching right now sa Facebook Live, dito po sa Zoom conference. Tunay nga ang ating mga ina, ang dapat natin ingatan sapagkat sila ay nag-ingat sa atin noon. Kaya sila sa kasalukuyan ay ingatan din natin sila at patuloy nating mahalin si Blessed Mother at ang ating mga sariling ina, whether it be a biological mother, spiritual mother, ay patuloy natin silang mahalin. Ang ating mga ka-sister dito po sa Obasan, naging ang ating mga ka-brother, ay patuloy nating mahalin at ingatan. Sige, Brother Anton, let's now play that song na tunay nga na ang ina natin ang siyang nag-ingat sa atin. Kaya tayong lahat ay lumaki sa presensya ng Diyos. Ang iyong pagmamahal ay makamtan kahit sandali kita ay mamasdan. Ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung mangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarama, minsan din ay luluha. Di ka na maninimbig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gabay sa'yo. Ang alay kong ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na gaya, nangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung mangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarama, minsan ay di naluluha. Di ka na maninimbig. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may kagabay sa'yo. Ang alay kong ito, pagmamahal mo.
ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makanta. Praise God. My dear brothers and sisters, sa mga sandaling ito, taas po natin ang ating mga kamay, especially ang mga mothers na nandito po sa live video na ito, sa Facebook Live, sa Zoom conference. Ay taas po natin ang ating kamay na ang Diyos natin sa mga sandaling ito ay patuloy na kasabay sa atin hanggang magpala, hanggang ibuhos ang masaganang pagpapala. Kaya naman nangyari sa mga sandaling ito, nakataas po ang kamay ng aking mga kapatid, my dear brothers and sisters, particularly ang ating mga mother, mga magulang dito po sa aming live social distancing prayer meeting, Panginoon. Alam po namin na batid mo ang laman ng puso't isipan ng aking mga magulang dito. Alam po namin na ito po ay walang imposible sa mga taong patuloy na nanalig sa iyo. Salamat po, Lord, sa pagbibigay mo sa amin ng aming inang dearhead na patuloy na nagmamahal sa amin, patuloy na sumusubaybay. At salamat din po sa pagbibigay mo sa amin aming mga magulang dito po sa mundo, sa lupa, mga kasister po namin na patuloy na naglilingkod sa iyo, patuloy na tinataguyod ang kanilang mga pamilya sa bansang Pilipinas, maging dito po sa ibayong dagat. Salamat po, Panginoon, sa pagpatuloy mong pagbibigay sa kanila ng ibayong kalakasan, ng wisdom, ng ganap na pananalig sa iyo upang maitaguyod nila ang kanilang mga pamilya. Kaya naman Yahweh sa araw na ito in a very special way as we celebrate the Mother's Day, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan, ng wisdom, ng patience, ng faith, at pag-ibig po ang aming mga magulang na patuloy na tumataguyod, nagtataguyod ng kanilang pamilya sa ikalalago, Panginoon, ng iyong gawain dito po sa buong mundo. Sapagkat, Panginoon, ang pamilya nagmamahal sa iyo ay patuloy na pinagpapala. Kaya naman, Yahweh, nananalig ako sa araw na ito, bibigyan mo ng special blessing ang mga ina, especially ang mga nakataas ng kamay, sumusunod sa panalangin ito. And also, Panginoon, tinataas ko rin po lahat po ng mga sumusubaybay sa live video na ito, aking mga brothers and sisters. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ay alam po namin, ang pandemic na ito, lahat po ay nananalangin na mawala na. In your perfect time, we believe, Father God, na tuloy na natagpuan na po ang lunas sa sakit na ito na COVID-19 at lahat po, Panginoon, sa araw na ito na walang trabaho ay magkakatrabaho na. Lahat po, Panginoon, na walang sahod ay papasahurin mo na sapagkat nakadeposit po ang lahat ng aming sahod dyan sa kalangitan. Ito ay binubuhos mo na ng masaganang pagpapala because we came here, O God, in earth, to give us life to the fullest. Naparito ka upang kami bigyan ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung ito man po ninakaw ng kalaban, ng wasak ang kalaban, but ito ay ipapalitan mo, Panginoon, ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya sa kasalukuyan, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid na may tinataas na panalangin sa buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, nananalig kami, Panginoon, sa takdang panahon. Ang aking mga kapatid na may karamdaman ay magaling na. Lahat po ng mga may COVID sa buong mundo ay magaling na po sa makapangyarihan pangalan ni Jesus na aming dakilang manggagamot, our divine doctor. Lahat po, Panginoon, na walang-wala sa buhay, Panginoon, we believe, Father God, na ito po ay binubuhos mo ng masaganang pagpapala because you are our Jehovah Jireh, ang aming provider, ang aming the great provider. Kaya naman nangyari sa mga sandaling ito, kung feeling po namin ay parang wala kang layo-layo mo, pananaligan po namin yung salita that you are Emmanuel, the God who is always with us. Kaya naman, Yahweh, nananalig kami ang araw na ito, ang gawain na ito ay tagumpay because you are here, the Blessed Mother is here. Lahat po ng may panalangin ay tulay ng Panginoon na tinugon mo na. Kaya naman, Yahweh, salamat po. At sa iyo po ang papuri, parangal, pagdakila at walang hanggang pasasalamat. In Jesus' mighty name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
God. Na-recharge po ba ng salita ng Diyos ang bawat isa? Sagot. Hallelujah. Glory to God. Na-recharge po ba ng salita ng Diyos ang bawat isa? Amen. 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 Glory to God. Hallelujah. Maraming salamat po, Brother Jerry, sa napakagandang na yung ibinahagi na kung saan binigyan niya ng diin, binigyan niya ng pagpapahalaga yung salita ng Diyos na hinango sa John 19:26 to 27, na kung saan ipinapaloob sa mensaheng ito yung tungkol kay Mother Mary, yung kanyang yung sakripisyo ni Mother Mary sa kanyang anak, na katulad natin ng mga ina, amen, gagawin natin ang lahat para sa ating mga anak. Amen po ba? Amen. Glory to God. Yung ating mga sakripisyo na kahit anong mangyari, talagang ang ano natin na maging mabuti lang yung ating mga anak. Amen. Glory Amen. Salamat po. Buhay, yung salita, yung mga itinuturo sa atin ng ating mga kapatid na preacher. Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Meron pa po bang mga announcement? Amen. Glory to God. Okay po. Ako po ang inyong lingkod, si Sister Josa, nagsasabing I love you all with the love of the Lord. God bless us all and always count your blessing. Amen.